Miss Napoles, no? Doon sa natatandaan nyo, kung nabanggit nyo kanina sa opening statement mo na nag-umpisa ka ng 2002, mahirap isipin na walang partner o di kaya walang nagturo sa kanya na posibleng galing sa pamahalaan. Ano po? Maselan ang mga bagay na to sa pamahalaan. Di ba? So, ang tanong ko sa inyo ay, nabanggit nyo, 2002 kayo nag-umpisa. Doon sa napansin ninyo, ano yung unang mga malalaking transaksyon halimbawa, kung sakali, di Mrs. Napoles, noong mga panahong yon, noong nag-umpisa kayo ng 2002? Yung ano lang po, yung mga PDAF lang po na pumapasok sa office, ganun lang po. Okay. Tapos yung transaction Yung niya. fertilizer fund scam at Opo. saka yung malampaya, Yes po. yan ay hindi PDAF, Yes po. di ho ba? Yes po. Yan ay galing sa regular budget Yes po. at lump sum appropriations, Yes po. no? Na galing sa executive. Yes sir. Wala sa PDAF menu yan. Yes po. Meron bang nakwento sa inyo kung paano nila natiktikan yung may pondo dito sa mga department na to halimbawa at paano sila nakapasok doon? Kasi lumalabas parang doon nag-umpisa lahat. Hindi ko alam kung tama to hindi. No? Doon nag-umpisa apparently. No? Wala ba siyang nababanggit sa inyo, no? O mayroon ka narinig na kausap niya na may partner siya halimbawa o may isang mataas na opisyal na nagturo sa kanya nito? Basta sir, yung nakakuha po siya ng pondo sa DAR, sa Malampaya, sinabi niya lang, pag uwi niya sa opisina, sabi niya, oh, may nakakuha ko ng pondo, itong 900 million. So, sabi niya, may binabanggit niyang secretary, sabi niya ganun. So, ito daw yung... Secretary? Yeah, secretary. So, ganun. may kausap May na kausap secretary siya. sa DAR? Yes po. So, sabi niya na... Sigurado kayo secretary, hindi undersecretary, ah? May binanggit din po siya na Meron undersecretary. din. Opo. Meron ba siya nabanggit assistant secretary? Wala naman po. Yun ang Yung ano dalawa lang ang USEC, natatandaan niya. SEC, ganun lang. Ganun, ah? ASEC, ganun lang. Particularly for this case, ah? Yeah, meron siyang Okay. binanggit na ganun. Nakakuha daw siya ng pondo, ganun. So, basta kasi kami po, hindi na namin masyado pinapansin kung ano yung mga ano niya. Kasi una, hindi ko naman po nakita din yung binabanggit niyang tao na nandiyan. Like for example, secretary. Hindi ko naman nakita yung secretary na nakita ko na nag-uusap sila dalawa. Tapos yung USEC naman, hindi ko naman nakita rin na nag-uusap sila. Pero meron siya nabanggit. Tapos binabanggit niya lang. So, sinasabi niya sa amin na meron siyang kausap ganyan. So, may pondo na 900. So, kailangan ko i-prepare niyo yung documents na ganito. So, prepare lang po namin yung documents. Okay. Your Honor, excuse me. May Yes. just add Yes, please. about the Malampaya. Malampaya and fertilizer, ah? Yeah, but ang iniimbestigan po ng NBI ngayon na patapos na nga po kasi susunod na nga po dun sa first batch of PDAF cases ay the 900 million. And sabi nga nila, kausap doon secretary. And then yung ASEC yun, yung isa yung ASEC. Makikita po yon when we file the cases as part of the evidence. Karamihan po sa mga MOA doon ay pirmado ng ASEC na yan. So, nag-umpisa yung MOA na yan way back then. Anong taon ba yung malampaya na yan? Hindi ko na matandaan masyado. This one is 2009 po. This is fairly binabanggit nyo recent. recently. That's the 900 million component Okay. of the Malampaya Fund scam. I believe that although iniintay pa ho natin yung special audit din ng COA dyan, I Okay. believe na malaki-laki rin yan. Okay. Pero yung parte o yung component na may kinalaman si Mrs. Napoles is 900 million. At dito po, unlike sa PDAF, na there are certain legislators involved, dito naman po, walang lawmakers kasi hindi nga ho PDAF ito. Tama. Kundi LGUs dapat. But, based on the findings so far of the NBI, ay ito naman po, dito yung mga forged signatures ng mga supposedly LGUs or mayors na nagre-request ng certain amount from that 900 million, an average of 10 million per request per mayor. Forged po yon. At sabi ng mga witnesses namin, yung mga kasamahan
Ben-Hur, and kino-confirm din ho yan ni Ben-Hur, sila yung Gumawa. nag-forge ng mga... Yeah. Pero ang pirma. nabanggit niyo ay 2009. Ang iniisip ko, paano nag-umpisa? Nung 2002 ba? Kailan ba yung nag-umpisa yung Malampaya o yung fertilizer fund scam? Ang fertilizer po, 2004 I think. 2004 na rin. Opo. Nakakuha po si Miss Napoles ng iilan lamang doon. Okay. Kaya nasama So, hindi po sila. malakihan? Hindi po, maliit lang Okay. po. So, sa makatuwid, ang nababanggit nyo ngayon, correct me if I'm wrong, talagang nag-umpisa siya sa PIDAF. Yes po. Ha? Later on, nakakuha siya sa executive. Yes po. Parang gano'n ang paliwanag mo. Yes Is that po. correct? Yes po. Okay. Doon sa opisina nyo, hiwalay ba yung PIDAF at yung executive o iisa lang yan? Hindi po siya hiwalay. Magkasama na po yun. Magkakasama Yes na lang. po. So alam ninyo yung mga transaksyon talaga. Whether it's executive or PIDAF, lahat kayo. Yes po, alam namin yun. Alam Kasi ninyo lahat. kung ano yung sinasabi po ng kausap ni Miss Napoles, kung ito ay savings, so meron Okay. kaming file or filing cabinet for savings lang. Kung ito ay extra fund, ganun. For PDAP lang. Wala bang nabanggit siya o nakikita mo halimbawa na posibleng nagturo sa kanya nito? Hindi ko na po alam yung Hindi ganun. mo Kasi na nung alam. pagpasok ko sa kanya, yun na yung ginagawa ni Miss Napoles at saka yung mga kasamahan, yung mga seniors ko po sa office. Okay. Anong mga taon, dahil mahigit 10 taon kayo magkasama no? Anong taon nag-umpisa kayo, nakatira kayo sa Alabang? Di ko Yes, ba sir. nabanggit ninyo? Yes ha? po. Kailan siya lumaki? Paano naging dambuhala, so to speak? Yung mga properties niya, kailan dumami? Halimbawa, yung nagkaroon ng bahay sa kung saan-saan. Yes po. Ano mga taon yon? Itong late 2006, papasok po ng 2007 kasi wala na nga po yung delivery. So may ilan walang delivery. So binili na po yun. Doon na nag-umpisa mga properties, binili So na. doon mo masasabi na lumaki ang negosyo niya. Yes po. Parang ganon. Yes po. Noong mga taong yon. Ano? Paano nagbago naman yung negosyo? Gusto ko maintindihan Halimbawa, nabanggit nyo regularly, tinitignan ninyo yung menu sa DBM Yes po. Sir. na pwedeng paglagyan ng PIDAF, di ba? Yes sir. Over the years kasi nagbabago-bago din yun di ba? Yes sir. So, mahirap isipin na walang nakapagturo. But I know, maybe hindi mo na alam at hindi nabanggit sa inyo. But, kumbaga, na-transfer yung technology din sa inyo Ako tawag ko dito parang pork entrepreneurship Mayroon transfer of technology of some sort Posible may nagturo sa kanya, hindi ko alam. At siya naman, naituro niya sa inyo. Dahil kayong gumagawa ng mga papeles Di ba? Okay. So masasabi mo, sa ngayon, sa ilang taon, medyo eksperto na yung opisina ninyo tungkol dito dahil nagugulat ako sa mga dokumento No? Yes sir. So paano nagbago yung negosyo? Pwede mo bang ipaliwanag sa amin? Halimbawa, kasi tinitignan ko yung mga COA report I went backward already up to 2003. Reenacted budget, meron na yung 2006, so on and so forth. No? Sa aming pagsisiyasat, no? Halimbawa, ng mga panahon yon, madalas meron din, halimbawa, sa NABCOR, sa ZIREC, TLRC, nagbabago ba yan? Napunta, katulad ngayon, 2011-12, nabanggit niya, wala na kayo dyan. Naghigpit na dito, nasa local government na kayo. Parang ganon, nagbabago ba yung negosyo? Pwede mo bang ipaliwanag sa amin? Kung paano nangyayari? Wala namang sa nakikita ko Ibig ko nakikita sabihin ng sa office, wala naman pong pagbabago kasi kung ano po yung nasa implementing agencies, nung ngayon nasa LGUs kami, ganun din naman po. Kung ano yung requirements, basta isusunod namin. Ibig ko sabihin, nagbabago yung kalakaran dahil nagbabago yung mga implementing agency din
Pareho lang din po yung yung scheme. Pareho yung scheme, pero yung implementing agency nagbabago. Yes po. Tama ba yun? Yes po. Okay. Ang ano lang po So, dahil ibig sabihin, pag nagsara dito, lumilipat sa kabila eh. yes po. Parang gano'n yung napapansin ko dito eh. Yes po. Tapos ang amin lang sir, kaya lang po pumasok, nagbuo si Miss Napoles ng foundation kasi pag trading kasi, syempre may china-charge na tax eh. So gusto niya foundation para walang tax. So sabi niya, kawawa naman yung remaining na iiwan na pwede pa naman yun gagamitin for mapakinabangan ng Pero sa totoo lang, kahit foundation, may tax yun. Pero lang kung meron kang exemption sa BIR. yeah, yung ganun po. So non-tax na. Okay. So masasabi mo, nung nakarang administrasyon, napakalaki ng mga transaksyon ninyo base sa mga numero nakikita ko eh. Nung unang-una sir, nung pumasok ko kay Miss Napoles, hindi naman Lumaki po ba yung negosyo mo? 2002, 2003, 2004? Ano hindi bang- ganun sir. Hindi ganun kalaki pero nung itong pagpasok po nung 2006, Lumaki? ang dami na po naming kasi Okay. yung mga ibang lawmakers na hindi na sila natalo, so nag-ahente na rin sila. Ayun, so meron ganon. nag-agent. Okay. So, tama. Okay. So meron pang ganon. Opo, so nag-agent na rin sila pag nag-agent na So sila. dahil ba doon nababago yung partihan? Yun na po. Nagkakaroon ba sila ng lokohan na rin? Parang ganon? Um, Halimbawa, ang tingin ng isang lawmaker, 50%. Dahil may nag-ahente sa kanya, 40 na lang. Ganon ba yun? hindi naman po, basta meron si Miss Napoles, may binibigay siya percent sa mga referral fee or parang parehas na rin po doon sa chief of staff na Okay. ganun. Okay. And to be very briefly, dahil marami akong katanungan, pero marami natanong na rin naman ng mga kasamahan ko tungkol sa competition, so on and so forth, no? Masasabi mo ba, itong 2010, 11, 12, naghigpit ba o lumuwag din? Lalo bang umusbong? Ano masasabi mo tungkol dyan? May naghigpit po yung Naghigpit. yes po. Kasi may mga requirements na hiningi po ang mga implementing agencies na hirap po din kami makasecure ng mag-comply. So kaya yung itong 2011 na pina-accredit namin yung foundations namin na 8, tapos isa sa requirements nila doon ay yung certificate of good outstanding. So kasi good standing, diba? Good standing. So ano po yun yearly. Additional requirement. Yes po. So, So naghigpit. sila. Mabuti So naman. pagdating po sa SEC, ang dami rin po hinihingi ng SEC bago po sila mag-issue ng certificate of good standing. Okay. And for 2011 and 12, nawala na itong 4 na ehensya? Yung NABCOR? Meron pa rin bang NABCOR ngayon? Yan ang hindi ko na po alam. Basta itong Pero wala ka ng transaction na alam. wala na po. Basta nag-LGUs na po kami. ZIREC, wala na rin. Wala na rin po. TLRC, wala na rin. Wala na rin po. Ano pa ba yung iba? NLDC. Wala na rin po. Meron kaming NLDC pero siguro mga first quarter of the year, What year? 2012 I think. Ganun. Meron pa. I'm sorry. Tama ba? 2011 yata mga ganun sir or Okay. 2000. Meron Okay. po. Okay. So meron pa rin. Pero Meron po. talagang naghigpit na. Konti na lang ang meron, parang ganon. Yes. At yun ang dahilan kung bakit sa sinasabi mo, base sa testimonya mo, kaya kayo bumababa sa LGU, parang Yes. ganon. Hindi, nag-ano din